Ang tatalakayin ko sa hapon, sa gabi ito mga kapatid, ito ay exhortation lamang. Pero mahalaga ito sapagkat ang salita ng ating Panginoon Kristo ay nanatiling buhay sa ating buhay. Tatalakayin ko po ay exhortation dito sa Matthew chapter 5. Sabi niya dito, pamagat nito ay sabi niya dito, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagpagsundo sapagkat sila ito turing ng Diyos na mga anak niya. So, sino ba ang nagipagsundo sa Diyos at sa tao noong unang panahon? Upang magkamit ng kaligtasan ng mga tao noong unang panahon na nakakilala sa Diyos, ginamit niya ang mga propita. Kung maalala niyo sa Genesis, mga kapatid, nakipagtawaran si Abraham na ipangalan ang salita ng Diyos sa bansang Sodom at Gomorrah. So sa ating kapanahon, sa New Testament, ang ginamit naman ng Diyos upang makipagsundo ang tao sa Diyos ay ang 12 apostoles ng ating Panginoon Kristo. Kung titingnan naman natin mga kapatid sa ating buhay bilang tao, tayong mga hintil ay pangatlong bahagi ng kaligtasan ng Panginoon sapagkat ang unang binigyan ng kaligtasan ng Diyos ay ang mga Hudyo. Kung mababasa ito sa John chapter 4 verse 22, 23. Sinabi ni Jesus doon, ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ibig sabihin sa lahi, sa mga angkan ni Abraham, sa mga propita. So sa ating buhay ngayon mga kapatid, sabi sa sulat ni Apostol Pablo, sa Roma chapter 14 verse 17, na ang pagipagsundo pala ay ito'y maghatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Sabi sa 14 verse 17 ng Roma, sabi niya dito, Roma 14:17, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatid sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan ng pawang kaloob ng Espiritu Santo. So, kailangan mahalaga pala ang pagkasundo-sundo. Kaya pala nagtaka tayo doon sa John 17, na nalangin natin yung Panginoon na tungkol sa pagkipag-isa. So, kung titingnan natin mga kapatid, ang mga propeta at mga apostol at tayo muna sa ating buhay, kung paano ang mga propeta noon ay nakipag-isa sa Diyos, nakipagsundo sa Diyos, at ang mga apostol at tayo man ay ganun din nakipagsundo sa Diyos. Kung titingnan natin sa sarili ngayon, sa ating buhay mga kapatid, bilang tao, karaniwang tao sa mundo na likha ng Diyos, mayroon talagang mga bagay na hindi natin kakasundo. Paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi natin kasundo ang isang tao? Halimbawa, may kagalit ka sa iyong kapatid o sa iyong kamag-anak o kapitbahay o kaibigan na mayroon kayong mga bagay na hindi napagkaunawaan. Ano ang gagawin ng tao para siya makapasok sa kaharian ng Diyos? Dahil sabi nga ng Diyos, magpatawad kayo sapagkat kung hindi kayo patawad, hindi kayo patatawarin sa Diyos. So magbigay ako sa inyo ng solusyon. Ang isang pastor o ang isang pastor ay katulad po ng isang abogado. Kailangan matuto po siya sa mga solusyon kung paano mabigyan ng katarungan ang naapi. So, halimbawa, kami kapatid ko na Joel, mayroon kami hindi pagkakasundo. Ako makipagsundo, ayaw niya. So, saan ako lalapit? Dahil ayaw niya magpag-usap sa akin, dahil parang mayroong gap sa amin bawat isa. Saan tayo lalapit? Upang maligtas tayo. Sabi niya doon ang solusyon mga kapatid, si Jesus Christ ay nagsabi doon sa 6:37, doon tayo sa kanya lalapit. Dahil siya nangako na sino mang lulapit sa kanya ay hindi niya itataboy. Kung sa tao ka lalapit sa hindi mo kasundo, itataboy ka niya dahil hindi ka nagkasundo, di ba? Sa 37, anong sabi ni Jesus?
Lalapit sa akin ang lahat na ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. So pag lumapit ka sa Diyos at magpakumbaba ka, pagkikinggan ka ng Diyos at kahabagat kaawaan ka niya, patatawarin ka, sigurado ka makapapasok sa karya ng Diyos. Sapagkat sa ito, New Testament ito, pag titingnan natin mga kapatid, sa Old Testament, sa pagkapanahon ng mga propeta, sinulat ito ni Propeta Isaias. Nangako ang Diyos dito sa mga propeta, isinulat ito upang maabot tayo sa Old Testament, kasama tayo roon mga kapatid, sa kaligtasan inilaan ng Diyos. Sabi niya dito, sa Isaiah 45 verse 22-23, lumapit kayo sa akin. Sino lalapitan natin? Yung taong hindi natin kasundo o yung Diyos? Sabi niya, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Saan lalapit ang tao? Sa Diyos. 23, ako ay tapat sa aking pangako at di mababago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangakong sila'y magtatapat sa akin. Ipagtapat mo ang iyong kasalanan kung anong nagawa mo sa iyong kapwa na hindi ka pinatawad sa iyong kapwa, hindi kayo magkasundo. Ang Diyos nakahanda na pakinggan ka niya kapag magpakumbaba ka. Naalaala niyo mga kapatid sa Lucas chapter 18 verse 10 hanggang 14, nanalangin ang dalawa doon, isang mapagmataas at isang mapagkumbaba. Ang isa, inihambing niya ang kanyang sariling katuwiran sa kapwa. Yun ang pamataas. Ang isa naman, lumapit sa Diyos, wala siyang pakialam kung anong ginawa niya sa kanyang kapwa. Sarili lang niya ang sinigurado. Dinagupan ang kanyang dibdib, sabay sabi sa Panginoon, O Diyos, mahabag ka po sa akin, isang makasalanan. Pinakinggan siya, hindi. Di ba pinakinggan? So mga kapatid, isa sa mga propeta na pinaka mayaman at pinakamahirap din. Naalaala na yung sa buhay ni Propeta Job. Di ba hindi niya kasundo ang kanyang mga anak mula sa bunso hanggang panganay? Nag-inuman, naglasinan, nagsaya. Hindi niya kasundo. Pati ang kanyang asawa. Sinumpa pa siya. Hanggang sa mga kaibigan niya, hindi niya kasundo. Nilikuran siya. Sino ang kasundo na yun? Oh, di ba ang Diyos? Nanatili siya sa Diyos. Ganon tayo mga kapatid. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating Panginoon Kristong tagapagligtas, na bayore sa cross na tagbigay sa kanyang buhay para sa atin, isipin natin ang ating sarili, na kung saan sino mang umusik sa atin at lumalait, hayaan mo na, huwag mo nang pansinin. Dahil, gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. Bakit? Tao lamang sila. Di ba? So, hayaan mo sila. Patuloy ka na lumapit sa Diyos. Huwag kang kumaliw at kanan. Sabi nga sa 12 ng Hebreo, ituon ninyong paningin sa Diyos. Huwag mo ituon sa iyong kapwa na hindi mo kasundo. Nagpagsundo ka, ayaw naman niya, wala kang magagawa. Diba? Naranasan ko yan sa buong buhay ko. Naranasan ko pinalikuran ako halos mong pamilya, kamag-anak, dahil sa inggit nila. Pero wala silang magagawa. Ang inggit ay sa diablo. Pero kung may pag-ibig ka sa kapwa, hindi ka nagtatanim ng galit, patuloy ka lang sa Diyos. Ang mga anghel sa Diyos, sa langit, natutuwa sa iyo sa ginawa mo. Kaya nga sinabi na kanina sa Matthew chapter 5, kung titingnan natin ating sarili, kapag pumasok ang ating sarili doon sa Matthew chapter 5, verse 3 to 12, pasok ka sa karya ng Diyos. Dahil ang lahat ng tinatawag ni Kristo doon na mapalad ay mga taong dumanas na mga paghirap, pagsubok sa kanilang buhay, ngunit pagtagumpayan nila sapagkat tumingin sila sa Diyos. Kaya pag tumingin ka sa tao, mga kapatid, tisod ka. Pag natisod ka, di ka na matuloy sa Panginoon, laglag ka. Sabi nga sa Hebreo chapter 10, verse 38, ang sino mang lingkod ko at nanghihina o nalalamig na hindi nagpapatuloy ay hindi ko kinalulugdan. So kung nagpapatuloy ka, huwag kang lumingon sa kaliwa o kanan, sino mang umusig sa iyo, lumalait sa iyo,
Hayaan mo sila. Pabayaan mo sila. Basta patuloy ka lang sa Diyos. Pag ginawa mo yun, yun ang sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 10 to 11, 12. Mapalad kayo sapagkat malaki ang inyong gantimpala doon sa langit. So yun ang solusyon. Pag hindi ka kinasundo ng tao, hayaan mo siya, patuloy kang lumalapit sa Panginoon. Anong sabi niya sa Santiago chapter 4 verse 7, 8? Lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Linisin ang inyong mga kamay at inyong puso at isipan na walang pag-alinlangan. At tunay na kayo itataas ng Diyos pagdating ng takdang panahon sa kanyang pagbalik. Purihin pa, Panginoon. God bless you. Maraming salamat.